10 years na kami ng ka-live-in ko at may anak kaming 2 babae. Meron akong biyanan na kasama namin ngayon ng ka-live-in ko sa bahay. Binigay na kasi sa amin tong bahay na to at okay naman kami dito. Magkakasundo, maayos at minsan ay masaya. Kaya lang ay nalaman ko na mahilig palang magkwento sa ibang tao ang kapatid niya. Na ang sama daw ng ugali ko na ayaw niya sa akin at pakitang tao lang daw ako. Plastic daw ako at masyado daw akong nagahari-harian dito sa bahay. Na ako daw yung kontrabida sa buhay nila. At madami pang masasakit na salita. Alam ko naman na hindi ako perfecto kaso ang layo ko naman sa kwento niya na naisip ko na baka dala na rin yun ang bisyo niya na kasi siya. Na minsan ay nagugulat na lang ako sa mga relatives niya na hindi na ako pinapansin. Yun pala'y halos puto na nila ako ng ulo sa kwento nila. Minsan iniisip ko na ugaliin na lang at ipakita ko na lang yung mga sinasabi niya para totoo na rin. Pero minsan naiisip ko naman na nanay pa rin siya ng ka-live-in ko. Kaya pakisamahan ko na lang kahit na ganun sila sa akin. Pero minsan nawawala na ako ng gana mag-asikaso ng pagkain nila lalo na kung ganong klase namang tao ang papakainin ko. Please pa-advise naman, Mami Len. Letter sender, Lea ng Sukat, Paranaque. Pagka ganyan, bumukod na lang kayo, Mima. Mentally unstable yung mga kasama nyo, delikado kayo dyan kung papatulan nyo. At kahit pa sabihin mo na binigay sa inyo ang bahay, siya pa rin ang Reyna, ang biyanan mo pa rin kasi buhay pa yan eh. Hayaan mo na yung asawa mo kung ano yung desisyon niya at ikaw ay lumayo dyan. Sobrang galing mag-storytelling. Balik ka na lang kapag libing na.